Lord Jesus, thank you for forgiving all my sin. Thank you, Lord Jesus, for your love, dying on the cross. Lord Jesus, be my Lord, be my Savior, and be my Master. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you for your fellowship right now. Because you are the God who create light and bring peace. You are the God who establish everything, Lord God. Protect every one of us. Make your face smile upon every one of us. Bless every one of us and keep us. May you lift up your countenance and give everyone your shalom. Please seal our prayer. The glory, honor, praises, power belongs to you before all time, now and forever. In Jesus' wonderful name, amen and amen. Praise the Lord. Point 7 Energy FM at ang programang Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story. Mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosang dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you Lord. Believable Stories. Kwento, buhay, at tagumpay. inspirasyon Sa bawat kwento. Believable Stories. Mga pangga, sa programang ito, walang format ang success, walang formula. Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang tirada. Tuwing Webes, mapapakinggan na natin ang kwento ng inspirasyon mula sa MX3. Dito ako, Believe. Simula at pangarap. Isa sa mga batikang DJ ng Energy FM kung saan sa loob ng 24 years sa industriya ng radyo, hindi naging madali ang kanyang paglalakbay patungo sa pangarap na maging newscaster. Bata pa lamang, malino na sa kanya ang nais niya marinig sa ere. At tinupad iyon ng Panginoon sa kanyang tamang panahon. Pagsubok at pagbangon. Noong kabataan, inilarawan niya ang sarili bilang impacta o impaktita. Isang taong mapusok, palaaway, at lubog sa material na mundo. Lumaki siyang naniniwalang pera at karangyaan ang sukatan ng tagumpay. Bumibili siya ng kaibigan at pagmamahal. At mataas ang tingin sa sarili. Ngunit dumating ang sandaling lahat ay nagbago nang maibenta ng mga kamag-anak ang kanilang ancestral house sa San Juan. Sa puntong iyon, naranasan nila ang hirap ng pangungupahan at pagiging walang masilungan. Hindi niya inaasahan, ngunit siya mismo ang naging sandigan at breadwinner ng pamilya. Gabay at pundasyon. Sa kabila ng lahat, doon niya nakilala at naramdaman ang tunay na presensya ng Diyos. Unti-unting binago ng Panginoon ang kanyang puso mula sa kayabangan tungo sa kababaang looban. Mula sa layaw tungo sa pagkakontento. Ngayon,
Mas payapa at mas makabuluhan ang kaniyang buhay. Alam niyang lahat ng dumarating ay biyaya, sapat, sakto at nasa tamang panahon. Sandigang banal na salita. The pain you have been feeling can't compare to the joy that is coming. Romans 8:18. Mga pangga, pangarap na tinupad ng Panginoon. Makakasama natin ngayon si Glenn D, aka Kapitana Sisa. Kapitana, welcome to the show. Uy, hi! Hello sa inyo. Hi, welcome to the show. Ay, welcome, Oh, no? grabe. But it's been a while. Yes. Grabe na ito, 'di ba? Hindi ko sukat akalain na one of these days ako pala yung mauupo dito. Oo nga. Kaya nga, gulat Para na gulat mag-share kami. Ako ng din. testimony, 'di ba? Yes. At sa tagal nating magkakilala, etong mga nabanggit namin medyo hindi pa pala ganun sapat ng Pagkaalam na, natin, yes. no? Kay Oo. Kapitana, may mga pinagdaanan talaga to na matindi, no? Oo. Ara? Correct. Kumbaga lahat naman may bawat istorya. Pero alam mo yun, sa gabay ng Panginoon, at least, 'di ba, natututo tayong bumangon. Mhm. Na natututo tayong magpatawad. Yun naman kasi ang importante, forgiveness. Correct. For you to have Yes. peace Mhm. in your life. Bari mo, no? 24 years ka na sa industriya ng radyo. Para naman hindi tayo magkaedad. Pero mas Grabe nauna ka naman. Pero I mean, nauna ka. Tagal na. Oo. Kasi nung time na 2001, nasa ano ka na nasa radyo ka na. Nasa nagtatrabaho radyo ka na. Pero ipaalam din natin na magka-batch tayo Oo, sa oo. CEU, Oo. no? Para na maklaro. Okay, magtatalo. Basta ang masasabi ko lang, batang 90s tayo. Batang 90s. Pero ibig sabihin, bata ka pa lang, gusto mo na talaga sa sa Oo. broadcasting. Hindi, kasi when I was growing up, wow, English. Wow. When I was growing up, kasi meron akong tiyahin talaga na nag-work na sa TV station. Actually, RPN pa yon. Oo. Kumbaga, production siya, writer siya. Tapos parang elementary days pa lang ako, I look up to her. Tapos sinasabi ko, gusto kong maging katulad. Gusto ko ng ganun course. Elementary pa lang ako kasi Liacom siya Diyan sa Saint Scholastica. Na Liacom yung kinuha niyang course. Sabi ko, anong counterpart nun pagkalaki? Sabi niya, hindi, ito yung ginagawa. Nasa TV ka, production hanggang sa pinursu ko ng pinursu yun. Kaya nung nag-college, mass comm talaga yung kinuha ko mo. kagad. Pero parang siya pala yung naging inspiration mo. Yes. Oo. Kumaga parang wala akong ibang nasa Naisip isip na. ibang course. Sabi mo, hindi, gusto ko maging ganito, gusto ko maging ganyan. Oo. Kung hindi, nai-align ko naman na doon sa tiyahin kong isa, sa mother side, yung gusto kong maging, Correct. alam mo yung paglaki. Kasi imagine mo di ba gusto mo maging newscaster? So, ibig sabihin nakikita ka sa TV. Mm-mm. Pero, paano nabaling sa radio? Di ba? Yun, na nagsimula nga ako, 'di ba, sa unang station ko, which is, yun nga, napunta naman ako doon 2001. OJT kasi ako doon. Kaya. Nag-OJT ako. Mm. Tapos hanggang sa bago magtapos yung OJT ko, inabsorb na nila ako, na inalok. Gusto mo maging production assistant dito. So, kumbaga parang, syempre, ginrab ko Stepping rin stone na opportunity. yun yung starting, Yes, oh. diba? Kumbaga parang events, ganyan yung ginagawa. Hanggang sa nasabak naman talaga ako through AM as years, diba? Since napasok naman ako doon. Actually, pagpasok ko doon, kaswerte-swerte ko naman talaga. Bakit? Nag-retrench. So, kasi 'di ba, may ruling na last in first. Tama, last in first out. So, syempre kaming mga contractual pa lang noon, kami yung mga inuna na. Syempre. Tapos after 2 months, kasi siguro natuwa din naman yung kumpanya na sabi na, ano to, okay naman. So, ni-recall ako after 2 months na pabalik ako. Pero yung time na yun, syempre, gulong-gulong isipan mo na kung makakabalik ka ba ulit. Ano nasa isip mo that time? Kasi that time na yon, since buhay pa yung both parents ko, no? Kasi talagang sabi ko nga sa iyo growing up talaga is, alam mo yon, nakita ko kung, alam mo yon, paano karangya ang buhay ng aking pamilya. Sila, hindi ko man sasabing akin Kasi kumbaga parang wala naman tayong pwedeng angkinin dito sa mundong to dahil lahat pahiram lang. Yes. 'Di ba? Ang growing up na nakikita sila na ay ang sarap pala ng maging may pera. 'Di ba? Lahat ng gusto nabibili. So lahat nabibili, nagagawa mo. So, alam mo 'yun, habang lumalaki, syempre wala naman akong ibang iniisip na sabi ko nga parang alam mo 'yun na lagi ko iniisip na ay total may pera naman sila mama at sila papa. Okay na 'yan, carry, 'di ba? Na kahit nung nag-aaral pa ako, hindi ko iniisip kung ano yung, alam mo yun, possible na pwedeng mangyari.
Na basta ako lagi lang ako na hindi kailangan may pangkapi ako, hindi kailangan meron akong pangkain, 'di ba? Pero clear ko lang Kapitana, yung time na sabi mo nagkaroon ng retrenchment doon sa dating kumpanya, buhay pa yung parents mo? Buhay pa. So na kumbaga nasaksihan nila yung gusto mo, yung hilig mo na maging Oo, kasi alam mo yun, wala akong pakialam sa pera nun eh. 'Di ba? Na parang iniisip ko lang lagi na tipong syempre 'di ba mali nga naman na mali yung maging mindset natin na meron tayong magulang na may pera na magpo-provide. May masasandalan. 'Di ba? Kasi kumbaga parang ako that time na yon, kumbaga ang ginodiyos ko yung mga magulang ko na nagpo-provide sa akin. Kahit anong gustuhin mo, Oo, 'di ba? mo. Pwede naman hingin ko lang 'di ba? So totally no relationship with the Lord pa ako noon talaga. Kasi alam ko lang naman ay bibigyan din ako ng pera. So ang ending noon parang nung time na na-retrench ako noon, nung binigyan ako ng cheque na gano'n, kasi syempre parang, ito, last paycheck. Nasa Makati yung office. Punta ako ng Glorieta, nag-shopping ako, diba? Pinang-shopping ko yung lahat? Inubos mo? Oo, diba? Kasi, kumbaga parang, anin ko naman to. Diba? Kumbaga parang, sa akin before kasi, pera is just something that can make people happy. Diba? Kaya doon din pumasok yung na, kaya ako minsan bumibili ng kaibigan in a sense na hindi ko binabayaran. Pero kunwari kayo, ayayin ko, halika, lilibre ko kayo lagi, lunch, merienda, abot pa yun ng dinner. Kung minsan weekend, diba, after ng dinner, halika, inuman. So lahat lagi ikaw yung lahat yan. Kasi naka-credit card ka diba? Tapos wala kang iniisip na parang hindi, babayaran Tsaka wala kang ibang responsibility sa buhay. Wala. So paano dumating sa point na nabanggit mo na yung tunang buhay mo, naging impacta ka? Sino nag-alya sa'yo ng impact? Hindi. Siguro yung mga tao, kasi nakakaaway ko, diba? Yung number one ruling nga, diba, na sa Bible is to honor your brothers, to honor your father and mother. Maski na yung mga elderly sa'yo, diba? Utos yan sa Bible. Kaya lang ako, dahil sa nakikita ko na yung mga chewing ko, kung gaano ka-greedy, 'di ba? Na nag-aaway-away sila dahil sa pera, nag-aaway-away sila dahil sa kumbaga parang mga material na bagay, yung mga pagiging self-righteous na inisip ko na habang growing up ako is parang ito ba yung tama? Kaya naging ganun ako sa lahat. Kumbaga na parang okay to kasi parang meron kami na parang tipong nakalimutan ko na ay, tao lang pala ako. Hindi ako Diyos na may kapangyarihan. Kasi ang mindset ko before, may pera kami We have the power. Diba? When you have the money, diba sabi nga nila, money is power. Diba? Money is power, diba? Sabi nga nila, when you have money, everybody will listen to you. Diba? Na kumaga parang sige, ganyan. Tapos hanggang sa hindi ko namamalayan na, alam mo yun, yung ugali ko, na-adapt ko na yung ugali yung mga siblings ng tatay ko na sobrang, alam mo yun, ang ginodiyos nila is, diba, yung pera, material na bagay, diba? Pero nakalimutan natin, diba, sabi nga sa Isaiah 48 verse 8, na there is no other God besides me. Yun na nakalimutan namin pare-parehas. Pero, ito, Kapitana, yung sa parents mo, paano yung pagpapalaki sa inyo? Well, gaano ba kay-stricto itong parents mo? Yung daddy ko, sobrang stricto. Kasi kumbaga parang siya negosyo. Nakalimutan niya kasi na may, alam mo yun, sa sobrang concentrate niya sa negosyo. Nakalimutan niya may pamilya siya. Ang alam lang niya, being a father, magpo-provide. Diba? Well provided kami. Okay yun, walang problema. Pero nakalimutan niya kasi na alam mo yun, is unang utos ng Diyos, diba, is to protect your ministry, which is your family. Yun yung nawala. Yun yung nagkulang. Oo, provided kami financially, material, kotse, walang problema yan. Kasi nagtatrabaho na ako sa una kong trabaho. Production assistant ko, pero alam mo yun, naka top of the line na SUV ako. Dinaig ko yung presidente ng kumpanya. Diba? Yung mga ganon. Sabi nga sa itas, kung magpalit ng material na bagay ang daddy ko, ganun kabilis. Every 3 years, hindi kami nalulumaan ng kotse. Grabe. Diba? Yaman niyo pala talaga. Hindi, kasi, totoo naman din yan. But, alam mo yun, sabi nga, diba sabi rin sa Bible, what God can give, He can also take. In a snap of a finger, alam mo yun, binago yun lahat. Binigyan niya ng sakit yung tatay ko, not because gusto niyang pahirapan, kung hindi to humble him.
'Diba? Na hindi pera ang ginudiyos nyo dapat. Hindi yan ang makakapagpasaya sa mga anak mo, sa asawa mo. Kasi mami ko naman Filipina kasi ang daddy ko is pure Chinese. Ang mami ko is mestiza, half Filipino, half Chinese. Kaya nga ako, I do have a 75% Chinese blood, 25% Filipino blood ako. Tapos, kumaga parang ang mami ko naman, hindi naman siya ganun kagarbo. Simple lang siya. Sobrang simple. Alam mo kung bakit hindi rin ako natakot mawalan? Oo, nagkaroon. Hindi rin ako matakot mawalan kasi right from the beginning, sinanay na kami ng mami ko na, alam mo yun, kahit pa sabihin mo, we do have the access na, ihatid nyo sa eskwelahan yung gamit ang kotse. No, yan sa mami ko. Mag-jeep kayo. From San Juan to Manila, doon na eskwelahan namin. So, laging dalawang sakay ng jeep. Hanggang sa lumaki kami, nakasanayan namin, nag-jeep. Usually, doon kami nakatira din sa isang relatives namin na sa Manila area. Kalesang sinasakyan namin. Ay, wow. Oo, diba? Binondo area diba? Kasi nandun ang mga Chinese schools, diba? So parang as growing up, na parang tipong ako iniisip ko lang din, okay. Tapos nakikita ko kung paano nag-aaway-away yung magkakapatid, yung daddy ko, yung mga kapatid niya, 'di ba? So parang ako na mindset ko, humanda kayo sa akin. 'Di ba? 'Di ba? Humanda kayo sa akin kasi paglaki ko, gaganti ako. So yun yun ang mindset mo. Yun yung tinanim ko sa puso ko while growing up. Kaya, alam mo yun, wala akong inuurungan laban. Kaya yung matapang ka. Oo, na parang tipong sabihan mo lang ako, sabihan mo lang ako ng hindi maganda, mamaya durog yung mukha mo sa akin. Yung ganun talaga, yung mapisikal talaga ako. Pero, alam mo yun, hindi ko naisip na according to Ephesians 4:26, 'di ba? Na hindi ko siya naisip na it's okay lang to get angry. Yet, 'di ba? Do not commit sin. Yun ang sabi niya Normal lang pala yung magalit ako. Pero akong ginawa ko while growing up, tinanim ko. Kaya alam mo umusbong na hindi maganda through my actions, through my words, sa mga taong nakakahalubilo ko. Parang hindi, alam mo yun yung epekto nung galit. 'Di ba? Paano yung mga kapatid mo? Well, wala akong pakialam. As in, hindi bahala ka sa buhay mo. Ilan ba kayo magkakapatid? Tatlo. So, bunso ako. Tingnan mo, bunso. Yes. Actually, ang tingin nga sa akin alam mo, to be honest, while growing up, ang tingin nila sa akin, ako yung hindi makakatapos. Ako yung magiging pariwara. Pasaway. Kasi sobrang pasaway ko talaga. Diba? Minsan nga tawag nga sa akin, anak ng Judas. Diba yung mga ganon? Kasi yung kapatid ko, while growing up, yung kapatid kong lalaki, alam mo yun, yung laro namin di suntukan. Ako alam mo yun, pupunta akong kusina, kukuha ko chilo, ibabato ko yun sa kanya. Tapos minsan ko na rin siya nung maliliit pa kami, minsan ko na rin siyang pinana. Kasi meron yung mga tsuhin-tsuhin namin na naka-display, di ba? Na parang, gano'n kinuha ko. Buti na lang lumihis, di ba? Kundi alam mo yun, ngayon, hindi tayo magkakasama ngayon. Ganun ka pala katapang. Hindi, ganun talaga. As in talagang. Pero, ayun, as growing up, yun nga, first job na tapos tumagal yan ng almost 10 years sa first job ko. Pero di paano yan? Di ba, nakita mo yung ugali mo, medyo talagang war freak ka, nadala mo sa trabaho, nadala mo sa company. Ay, oo. So nagmamaldita ka din sa Mas doble. Kasi yung pinasukan ko, parang training ground ng mga impaktita. Yan ba yung nasa isip ko? Di mas lalong yung inalisan mo. Yung training ground. Kasi kumaga, Makati Days andun talaga yung mga heads of the impactitas Di ba? Na hindi ka po pwede ditong, alam mo yun. Yung mahina. Yung mahina ka, kailangan talaga, alam mo yun, kumakagat ka rin. So doon mas lalong nahasa. And then 2004, nandun na ako. 2004, nang kinuha ni Lord ang mami ko due to lymphoma. Ayun yung naging sakit niya. Oo. Kumaga breast cancer tapos nag-lymphoma siya. Tapos nagkaroon na ng parang infection. Komplikasyon na lang. Gaano katagal siya nakipaglaban sa cancer? 2 years. Nung nalaman mo na may sakit yung mami mo na cancer, ano naging reaction mo? Parang wala nga Dahil? Alam mo yun, doon lang ako nagigilty. Kasi alam mo yun, nakaratay siya sa hospital. Nag-i-events ako.
Na parang tipong hindi may magbabantay, nandiyan yung ate ko. Yung ate ko ang nagsasacrifice, nagre-resign siya sa trabaho. Para magbantay. Oo, kasi ako naman, diba, pag may events, masaya kasi may TF. So ako naman, since nasanay sa magbayad ng tao, o diyan ka, babayaran kita. Ikaw na lang bahala. Oo, basta ito, iwanan kitang pera, ikaw nang bahala dyan. Pero bakit? Ha? Bakit ganun? Hindi ko alam. Hindi. Probably kasi nga, nakagisnan ko na baka normal na ginodiyos yung baka nga yung material things. Yung nakagisnan ko doon sa pamilya ko na baka normal nga na ginodiyos ko yung pera, yun dapat ang mahalaga, yun ang importante. Di ba since nabunso ka, Mm-mm. hanapin ka ng nanay mo na nasan si Glenn, bakit wala siya dito? Anong sagot mo? If there's one thing na kinagigilty ko, lagi kong sinasabi na may trabaho ako eh. Yun ang excuse mo lagi. Oo, may trabaho ko, kailangan ko lumipad ng Iloilo. Just the following week, pupunta ako ng Cebu. Kailangan na naman ako sa Davao, kailangan sa ganito. Kasi yung una kong work talaga, mas more on travel than travel sa iba't ibang events talaga. And syempre, 'di ba, ako naman dahil nga syempre alipin ka ng salapi, alam mo, ayaw mong i-let go yung magiging TF mo doon kasi out of town yun eh. Iba yung rate mo out of town, iba yung Manila rate mo, 'di ba? So kumbaga parang yun ang fino-foresee ko. Hindi, kaya ko naman tumulong, tsaka buhay pa ang daddy ko. Oo, hindi na mababayaan. Yes. So nung nawala yung mami mo, paano mo hinandle yun? To be honest, nung talagang nawala siya, marami nahihiwagaan during the wake. Kasi umiiyak silang lahat, ako hindi. Bakit? Maybe because, there's so much pain in my heart na seeing yung, alam mo yun, iniisip ko lagi na dahil sa mga kapatid to ng tatay ko. 'Di ba? Oh, napuno ng hatred yung puso mo. Oo. Dahil sa inyo, kaya nagkaganito yan. Kaya nagkasakit ang mami ko. Kaya ganito, 'di ba? Kasi 'di ba, kumbaga parang mahirap din na nakisama ang mami ko lalo pat sa family of Chinese talaga people, 'di ba? Mahirap po talaga 'yon. Nakisama siya, pinakisamahan niya lahat. Nakita ko 'yon growing up. Pero yung hirap ng mami ko doon sa kanila na halos parang ang tingin nila pagka, alam mo 'yon, pangit man sabihin kasi parang ang tingin nila pag Pilipino ka tapos napunta ka sa culture nila, ang tingin nila sa'yo alila. So lumaki ako ng yun nga, may paghihigante. Kaya nung namatay yung mami ko noon, never nila ako nakitang umiyak. Na parang nandun lang din ako sa gilid. Oo, na kumaga parang nalulungkot ako dahil nawalan ako ng nanay. Dahil nga bago pa yun mamatay, alam mo yun, ang nakakatuwa lang sa mami ko, alam mo kung ano, before she passed away, ang huling niya, kasi 3 a.m. yun sa bahay siya namatay. Naghihingalo siya. Siguro dahil din may selos din sa kuya ko kasi mas more on favorite niya yung kuya ko. Naghihingalo na yung mami ko, 3 a.m. yun. Ang ayaw niyang bumitaw kasi lagi niyang sinasabi, si Art paano? Yung kuya mo. Diba? Tapos, eto na yung luha ko. Sabi sa'yo Sabi ko sa'yo Sige lang. Hindi, parang sinasabi niya na parang si Art paano? So, nandun ako sa gilid ng kama, binubulong ako siya, okay na, kami nang bahala dyan sa anak mo. Kasi nung maliliit pa din kami ng kuya ko magkasama sa kwarto Yung papasok siya sa kwarto namin, tapos kukumutan niya kami. Lagi ang kuya ko, mapakumot. Laging siya. Tapos nasanay kami na good night, good night mama, ganon. Tapos yun nga, as in talagang knowing na up to the last breath, yung kuya ko pa din yung iniintindi niya. Sa tingin mo Kapitana Sisa, kaya ganon, hindi kayo nagtampo yung mother mo sa'yo? Dahil hindi ka present lagi? Di ba, lagi busy sa trabaho kasi, kumbaga, yung kuya mo ang nag-aaruga sa kanya. Ikaw, di ba, trabaho. Sa tingin mo? Hindi. Alam mo kung bakit? Kasi nalaman ko na lang during the week, kaya pala yung attention niya wala sa akin. Kasi ever since bata pa pala ako, kahit matigas ang ulo ko at impacta ako, nakwento niya dun sa isang yaya namin. Yung yaya namin na kinalakihan namin lahat, pero wala na rin siya ngayon. Nakwento niya yung during the week na, alam mo kung bakit kala mo walang concern sa'yo ang mama mo? Kasi nasabi niya na lalaki kang matapang, kaya mo ang sarili mo. Hindi ka gaya ni Art, hindi ka gaya ni Linlin. Kailangan gabayan. At alam na mga magulang yun kung sino sa mga anak nila yung nangangailangan.
So minsan kasi ang mga magulang, kapag alam nilang kaya na niya yan, yung Correct. sa isang kapatid, di ba? Kaya nga yun, tapos parang, syempre, eto na, nagkakatrabaho na. Bago siya magkasakit no, naalala ko pa sa mami ko, humiling yun sa akin. Ano? Kasi di ba first salary ko? Oo. Syempre, na-excite ako dahil first paycheck eh. Alam mo yun, sabi niya, Glenn, palambing naman ng microwave. Ako naman sabi ko, ano ba yan ang mahal-mahal pa nun? Wag na. Magpabili ka na lang kay Papa. Sabi ko pang ganyan. Dahil maldita ka nga. Sabi ko talagang sa akin pa. Pero alam mo yun, nung that day na yun, kasi it's her birthday. Nung nakuha ko yung first paycheck, dumaan ako sa appliance center na malapit sa amin. Ginawa mo pa din. Binili ko yung microwave na talagang bit ko kahit na naka-jeep ako noon. Tapos nagulat siya pag uwi ko, yun, nandun yung microwave niya. Tapos umiyak lang siya. Nasabi ko, huwag kang umiyak ang arte-arte mo. Eh syempre, di ba, maldita nga. Sabi ko nga, Diyos ko, microwave lang, iniyak-iyakan mo. Sabi ko, ilagay mo na yan dyan. Parang ganon. So, wala kaming compassion. Kasi nga, diba, hindi naman namin naramdaman sa daddy ko yung growing up eh. Kaya mahirap sa akin dati na, alam mo yun, magbigay din ng pagmamahal sa ibang tao. Mag-express. Yes. Kasi kumaga parang hindi naman kami pinalaking ganon eh. Pinalaki kami financially supported. Yes, oo yan. The material bagay, lahat supported yan. Paano yan to, Sisa? Di ba, yung mother mo nawala na. Paano nang relasyon niyo sa father mo? Yun, paano naman siya? Nung namatay siya, para kami strangers to each other. Kasi hindi nga namin siya nakakasama eh. So, walang adjustment? Paano ba? Nag-usap kayo? Ang hirap. Kasi first 6 months, nag-a-adjust kami sa isa't isa. Kasi siya na lang yung makikita niyo palagi. Yes. No choice kasi, di ba? Tapos, syempre, yung nanay ko, lagi every Sunday, siya yung palasimba. Diba? Na parang tipong, alam mo yun, halika mag-church tayo, halika mag-ano tayo. So, parang, ngayon, nung namatay, wala na nag-aayang magsimba. Wala nang, alam mo, wala man lang nagdadasal sa loob ng bahay. Maraming nagbago. Yes, 'di ba? Na 'yun hanggang sa 6 months tapos nag-try mag-bonding. First kain sa labas, alam mo, nagkakailangan pa kaming umorder kasi hindi kasi kami sanay nakasama siya. Nag-abroad kami before mami ko ang kasama ko, never kami na kompleto as family. 'Di ba? Nagko-Hong Kong, nagta-Taiwan, before na maliliit pa kami, hindi kami nakokompleto as family. Laging dalawa lang. Mami or isa sa mga kapatid. Or next trip, ikaw naman. O yung ganon. Sa magkakapatid, walang close sa father nyo? Meron yung ate ko. Kasi only girl eh. 'Di ba? So parang, yun, parang pinaramdam ba ng father ninyo since nung nawala yung mother mo? Walang hindi grabe, kasi growing up, grabe din yung takot ko sa daddy ko, 'di ba? Na kapag sumigaw yun, talagang nasa gilid na ako kahit gaano ko impacta, 'di ba? Tumitiklo pa. How about your gender? Hindi naman siya galit doon. Thankful lang ako kasi never naman nilang question ng pagiging bakla ko. 'Di ba? At never naman din naging issue sa kanila. 'Di ba? Na kaya thankful din naman ako eh. Kaya nga pag may mga ganun naninita ng mga gender sa mga iba, tas lalo yung mga ibang Christians na alam mo yung sinasabi nila na, 'di ba sabi sa Bible, lalaki at babae lang naman ang ginawa sa mundo? Oo, hindi ako makikipagtalo sa ganon. Yes, it is clearly stated by the Lord doon sa Bible that He created a man and a woman. But the Lord did not mention to love your brothers and sisters. 'Di ba? The Lord mentioned it, 'di ba? To love your brothers and sisters. Do not judge them as you judge me. 'Di ba? 'Yun ang sabi niya. Oo, walang ginawang bakla, walang ginawang tomboy, pero hindi ibig sabihin hindi kami mahal ng Diyos. 'Di ba? Sa mga ganung aspeto ng buhay. Kaya minsan nakipagtalo ako sa ganyan. Kilala ka namin dyan. Hindi talaga, di ba? Tapos lalo babasahan niya ako ng ng mga verses. Kasi minsan may mga ganyan eh. Yung mga, kunwari nagdidisipulo, pero mga false prophets pala. Di ba? Ito yung mga nanluloko, ginagamit pa yung salita ng Diyos. So, nung nawala yung mama mo at yung tatay mo na lang yung natira, parang hindi kasi kayo nakabuild talaga ng emotional attachment sa bawat isa. So, paano niyo na-survive yun? Tapos nagkasakit yata yung daddy mo na rin, diba? Yun. After ilang years parang yun? After ilang years, kasi that's 2004. Oo, and then? Tapos 2008, yun, nagkaroon siya ng mga surgery. Oo. Kasi nga meron siyang
Meron siyang mga sakit talaga. Tapos hanggang sa nalaman na lang namin 2010. Yeah, hindi naman 2010. Parang early 2015 yata, if I'm not mistaken. Yun. Kasi doon na siya tumira sa madrasta namin. Lumaki kasi ako knowing that my dad babaero. So, kumaga parang, I'm not saying this, diba? Para, alam mo yung kasuklaman ng daddy ko. Pero, natiis na yun ng mami ko eh. Alam niya? Aware siya? Aware siya. Kumaga parang nakailang babae yun. Tapos, minsan yung mga other woman na ang tumatawag sa mami ko na, uy, alam mo ba, yung mister mo, may iba na namang babae. Parang, lagi sinasabi ng mami ko na, bakit sa akin yung sinasabi? Ako yung legal wife. Hindi kayo magkagulo, diba? So, buti hindi kayo galit magkakapatid sa daddy nyo? Hindi naman. Kaya lang, wala yung respeto doon. Kaya siguro napaka, nila sa daddy nila. Malayo din? During that time, na nasa isip niyo, akala nyo nagtatrabaho, baka merong ibang kinakasama. Yes, meron naman din. Baka yun. Tapos yun, hanggang sa nagkanda loko-loko na. Kasi during that time, namatay na ang mami ko. Di syempre parang feeling niya malaya na siya na... Nagawin lahat. Oo. Hanggang sa nakamit siya ng babae na loko siya. Kinuha lahat sa kanya. As in zero. Nagmukha siyang kawawa. Kinuha kasi sobrang pagtitiwala niya doon sa other party. Pinangalan niya yung negosyo, yung doon sa kanya. Tapos yung time na yon, dahil syempre umaasa siguro na siya ang pakakasalan dahil nabalo na. Hindi ginawa ng daddy ko. Sabi niya, isa lang ang papakasalan ko at namatay na yun. Pinakasalan ko, diba? Pinaliwanag ba sa inyo lahat ng daddy Oo, niya? nagsabi naman siya during the time na sobrang down na siya. So, nung nakita ko yon, parang sabi ko gano'n. Sabi ko, parang iba, sabi ko nga, kasi nung mga panahon na yun, hindi pa rin naman ako active sa church eh. Hindi rin pa naman ako active sa salita ng Diyos. But, diba, hindi ko yun naiisip na totoo pala yung kanyang nung time kasi na yun, iniisip lang ng daddy ko na wala yung mga material na bagay. Paano na ako? Nakalimutan niya yung salita ng Diyos sa Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Diba? Nakalimutan din yata niya yung salita ng Diyos sa Proverbs 28 na the kind of struggles that you are suffering right now, diba, is to make you a better person. It might feel that it's breaking you, but the Lord is molding you. Diba? Na yun yung mga nakalimutan yata ng daddy ko noon. Kaya, syempre, ang sinamba niya pera eh. Doon siya nanalig eh. Maski naman ako dati eh. Na parang tipong, diba, na bakit nga ba? Oo. Akala ko parang, pag walang kang pera, wala ka ng buhay. Yung ganon. Wala ka ng kwenta dito sa mundo. Hanggang sa yun, naglipat-lipat na ako ng lumaki naman ako na parang, okay lang, hi daddy, ganyan lang siya. Hanggang sa namatay siya nung after 6 years. So tumagal pa ng 6 years na may sakit siya. Yes. Pero dun sa 6 years na yun na may sakit siya, iniisip niyo ba na possible na mamatay si daddy? Or iniisip niyo na magagaling naman yan? Ako naman kasi, natutunan ko na siyang patawarin noon. Pero hindi pa ako active kay Lord. Natutunan ko lang siya kasi, oo nga, ayaw siyang pansinin na ng mga kapatid niya eh. Humingi siya ng tulong eh. Wala na siyang pera that time. Dito pa kami nakatira sa San Juan, sa ancestral house namin. Ito na yun sa may nakita. Kumaga parang nandiyan pa kami nakatira lahat, pinalay siya ng mga kapatid niya. So hindi kami pwedeng mapalayas kasi yung kalahati ng titulo nakapangalan sa nanay ko. So, 'di ba, bilang mga anak, karapatan din naman namin magstay doon, but hindi naman namin inaangkin. 'Di ba? So, yung pinalay siya doon ng mga kapatid niya. Kahit alam na may sakit siya? So, nagkagulo sila magkakapatid? So, nagkagulo-gulo na. So, doon ako naawa na parang tipong, teka sandali, parang sobra naman na kayo. Kaya doon ka nag-start na, syempre tatay ko pa rin maghiganti. Doon ako nakaramdam ng compassion. Siguro kahit hindi ko pa nababasa yung Biblia dati, 'di ba? I started to honor my father. 'Di ba? I started to serve him again. May kasalanan man siya sa amin. Simula nung lumaki kami. Pero sino mag-aalaga eh? Sino gagabay? Tinalikuran siya ng kuya ko. Tinalikuran din siya ng ate ko dahil may sarili na ring buhay.
'Diba? Yung mga kapatid niya, tinalikuran din siya. So, anong gagawin? 'Diba? So, inilagaan mo siya na may sakit siya? And actually, nasa madrasta ko, but nagbe-visit ako every day. Ano yung financial? Kasi dun sa, Paano yung Financial. nagbibigay ako. Nung time na yun. Oo, doon kami nagkakilala na ni Lindsay. Alam ni Lindsay ang buong storya. Sabi ko nga 'di ba, for all the people in the radio industry, si Lindsay ang mahigit 12 years ko ng kaibigan. 'Di ba? Kasi nag-start, Alam niya, nagkakilala kami. Alam niya. Yung tipong, alam mo yun, may sahod ako, TTF ako. Alam mo yun, dahil sa iniisip ko yung panggamot ng daddy ko, ang kinakain ko lang Skyflakes. Oh. Nag-sacrifice ka for your dad that Tapos, time. sa second job na to kasi umalis ako ng 2010. Doon sa una kong job, lumipat ako. Kasi nga nagkakagulo na sa family kasi yung daddy ko pinalayas na and stuff na ganon. Parang nagsimula na, hindi pala, tama, oo. Tapos after nun, parang sabi ko, my gosh, paano na ito? Wala akong pera, wala lahat. Na ang hirap, tas may sakit pa siya. Tapos after nun, alam mo yun, yung mga kasama ko, mag-aayang kumain ng fast food. Oo. Sasama ako. Pero yung bibilihin ko yung pinakamurang value meal. Tapos tatanungin ako, ba't yan lang kinakain mo? Lakas mong kumain. Hindi, diet ako. Ganun na lang dinadahilan ko. Kasi kailangan mo ibigay yung pera. Tapos babalik ako ng stasyon para uminom ng 3 basong tubig na puno para mabusog ako. Kung parang dati kasi noong mga panahon na yon, wala kang pakialam yung mga Max Savers meal naman na wala pang 60 pesos diba? Pero malaking bagay na yun sa akin. Na hindi ko pa pwedeng bawasan yung pera kasi mababawasan yung pambili ng gamot. So ano sabi sa'yo ng daddy mo na ikaw yung nandyan for him? Alam mo yun, wala siyang sinabi sa akin. Oo. Pero yung yakap tsaka yung iyak niya lang. Naramdaman mo? Doon ko naramdaman na ang sarap pala magkaroon ng tatay. Bakit ngayon lang? Kasi dinala na siya nung madrasta ko doon sa Marinduque Kung umabot na doon Doon na siya nagstay, doon siya pinupuntahan. Pag uwi ko, yung time na yon, 'di ba, rumakit na ako, nag-day 7 ako, 'di ba, na nagte-taping. Basta kada taping may grocery akong bit-bit, larga ako papuntang Marinduque noon. But yung time na kasi na yon na talagang struggling, 'di ba? Sabi ko nga si Lindsay, 'di ba? Nakita yun ni Lindsay na every time na may Skyflakes ako sa bag, pag may hosting siya, ahatakin niya yung kamay ko. Tara girl! Sabi ko, saan? Kakain tayo. Sasabihin ko sa kanya, wala akong pera, girl. Huwag mong problemahin yung pera. Nakaraket ako. Pak. Kapitana, never ka bang nagtampo sa mga kapatid mo? Kasi syempre, ikaw yung bunso, tapos ikaw yung nagsasacrifice. Gumagalaw, oo. Ikaw gumagalaw, nag-iipon. Never naman. Bakit? Kasi kumaga parang, kasi nung panahon na yun, alam ko naman, kumaga parang, anong gagawin ko? Makikiusap ako sa inyo kasi alam ko galit kayo So magkakagulo-gulo lang tayo na madidiskaril yung utak ko na meron akong may sakit na tatay na kailangan kong, alam mo yun, na sustentuhan na hindi naman talaga fully sustento, 'di ba? Pero kung meron man ako nagigilty about my dad, umabot sa punto na gumive up ako kasi na-stress na ako. Yung tipong, ayoko na, ba't ko ginagawa to sa'yo? Napagod ka. Oo. Tapos, after 6 months, ang kinasaklap dito, tumatawag yung madrasta ko. Nasa emergency room ang daddy ko. Ayun na. Patay na siya. Anong ginawa mo nung marinig mo yun? Actually, dapat mag-field work ako nun doon sa second station. Tumawag na ako sa stasyon. Sabi ko, I cannot go to work na. Kasi, patay ng daddy ko. Tapos, ang pinakamasaklap pa dito, ayaw ipaburol ng mga kapatid niya. Bakit? Kasi, kung ibuburol daw yan, lahat doon ng pinakautangan ng daddy ko, baka doon magpuntahan doon, mas skandalo daw ang pamilya whatsoever. Pero binurol namin ng daddy ko, 24 hours lang. Grabe. So, Bukod tangi yung tiyahin ko na nagkasakit ngayon recently lang kasi may tiyahin din ako na nagkasakit ng cancer. But praise God, gumaling na siya. Siya lang ang bukod tangi nagpunta doon na ang laki ng atraso ng daddy ko sa kanya pero natutunan niyang patawarin ng daddy ko. Siya din yung nagbigay sa, alam mo nung panahon na yun, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi pinakremate.
Hindi ko naman po pwedeng, alam mo yun, ilamay kasi ayaw ng pamilya. Pero hindi po pwede. Kailangan namin ilamay. Kasi tatay na, sinuway ko yung makagustuhan ng mga kamag-anakan. Tapos, biglang, alam mo yun, 24 hours na, alam mo yun. Ano, pinagkasunduan ninyo? O sige, 24 oras lang yan ni Buburol, gano'n. Hindi, kasi ako una plano ko, wag sana. Kaya lang sabi nga ng kuya ko, since yung kuya ko nung una, doon pa syempre, nakatira kami doon sa ancestral house, sa takot na baka palayasin din kami. Na sinabi niya, sundin na lang natin. Kaya 24 hours namin binurol yun. Kinabukasan, hinatid na namin sa tabi ng nanay ko. Naka-earn na lang siya. Pero during that time, ang nag-provide nun, yung isang tiyahin namin na, alam mo yun, natutong patawarin siya. Sabi niya, ano ba yan? Patay na yung tao, hindi pa nila kayang patawarin. Pero bago na wala yung daddy mo, wala kayo naging conversation? Last conversation? Ano lang, lagi lang nasasabihin, alagaan mo yung mga kapatid mo. Yun ang bilin niya lagi. Oo. Ikaw, parang alam mo yun, doon ko din nalaman sa madrasta ko. Kung anong takot ko sa daddy ko nung maliit ako, yung pala yung takot niya sa akin ngayon. Nung time na inaalagaan ko na siya. Na sabi nga niya, hindi niya sukat akalain yung nag-iisa niyang baklang anak. Yun ganun pa, katapang. Yun pa, ganun katapang na mag-aalaga sa akin. Diba? So in a way, na-appreciate ka pala talaga ng daddy mo. At nung time na marami kayong pera, hindi kayo close. Pero nung nawala ng pera, dun pa kayo naging close. Yes. Diba? Na parang tipong, kasi naniniwala naman ako that everything happens for a reason. Na bakit kinuha ang daddy ko? Bakit ngayon close kami magkakapatid? Gaya nga ng sabi ko, diba, na ngayon, magkakasama na kami magkakapatid na nakatira sa isang bahay. Na ngayon ako na yung tumatayong bilang parang breadwinner. So, parang ako, hindi ko naman yung iniisip na parang pabigat. Kasi 'di ba, kumaga parang sabi nga ni Lord sa Genesis 12 verse 2 I will bless you so you become a blessing to others. Kasi 2020 nung nag-start ako ma-involve to Bible study because of MX3. Kasi nagkaroon kami ng not so small group na every doon kami nag-meet up every weekend. Na yung una parang, ano ba yun? Bakit ako nandyan? Diba? Tapos pag may inaaya akong iba, parang ako si yung dating, kayo na lang. Diba? Sige na, ipagdasal nyo na lang ako. Diba? Idamay nyo ako sa prayers nyo. Alam mo yun, hanggang sa lumalim yung relasyon ko sa Panginoon dahil sa kanila. Kasi kumaga parang, yun nga yung sinasabi ko nga, diba? Pinangako naman niya na, ano ba dapat kong ikatakot simula nung nakilala ko ang Panginoon? Wala na tayong dapat ikatakot dahil, bakit? Diba? Sinabi naman niya sa Genesis 22 verse 14 that I will provide for you. Totoo naman yun. Hindi ka nga lang marunong makontento. Kaya, alam mo yun, laging tingin mo, lagi kang kapos. Laging kulang. Kasi ang iniisip natin lagi, when the Lord says that I will provide for you, iniisip natin lagi material na bagay. Never nating naisip yon na, ay, gumising ako sa umaga, wala akong sakit. It's a blessing already. At isa yan sa mga na-realize mo. Yung yes. transition nung before na pagkatao mo sa ngayon. Oo, na parang tipong, sana pala noon pa lang. Diba? Kung ginamit ko pala at nakipagrelasyon ako sa Panginoon noong mga panahon na kahit may pera kami, sana pala yung mga dating kinukupit ko, pangit man pakinggan, kinukupit-kupit ko sa nanay ko, sa tatay ko, diba? Na isasagawa ko to good deeds. Diba? Kasi never naman nagdamot ang Panginoon sa atin. Never niya akong pinagdamutan. Up to now, diba? So, yun. Simula noon, naramdaman ko ang pagmamahal ng Panginoon sa akin. Simula nung binenta nung tsuhing ko yung bahay namin. Yung sa compound. Yes. As a whole yun. At definitely wala kaming nakuha ni Singkunduling. Oh, so parang nag-start from zero kayo? Yes. Pag-alis doon? Paano nagsimula? Sa tulong na lang din. Alam mo yun, umpisa pa nga kasi na problema kami noon Na parang, paano yung upa? Kasi yung upa gusto 2 months down, 2 months deposit, 2 months advance. Oo. Di ba? Ang mamahal na, kung sabihin mo na lang sa 30 bill, meron ka ng 120,000 agad, down payment pa lang yan, pwera pa yung monthly mo na 30,000. Yes. Kasi 2 months advance, 2 months deposit. For example lang Pero, alam mo yun, the Lord really provides. Binigyan niya ako ng, pumasok yung Jolly. Di ba?
Pumasok yung jolly na kliyente. Nakasurvive, okay lang. And then hanggang sa later part, yun nga, bago mag-pandemic, pumasok naman sa buhay ko ang MX3. Kaya doon nagsimula. Actually, sabi ko nga minsan oo nga no, why do I have to worry about tomorrow? When God promises naman na He will give you everything that you want. All you need to do is just ask, alam mo, everything under upon His name. 'Di ba? So, paano mo, kumbaga, syempre, galing ka sa ancestral house na, syempre, nakasanayan mo yung material things, maluho, ganyan. Paano mo hinarap yung bago mong buhay? Yung transition na kayong tatlong magkakapatid na lang magkakasama, hindi na ganun kagarbo. Paano yung naging buhay mo? At yung pagiging breadwinner mo. Kasi ikaw na yung breadwinner With the Lord's grace, I find it parang peaceful. Naging peaceful yung pamumuhay. Kasi wala man akong sobra-sobrang pera kagaya dati na nilulustay ko lang. Pero saka kumuha ng lakas ng loob kasi hindi biro yan From scratch, magsisimula ka ulit Tsaka kung nakasanayan mo yung... At kasama yung mga kapatid. Yes. Ako, parang lakas ng loob kay Lord. Kasi wala ka palang ibang pwedeng magiging kakampi kung hindi siya lang, hindi ba? Parang sinabi nga niya sa Hebrew 13 verse 15, hindi ba? I will never, 'di ba, leave you nor forsake you. 'Di ba? Maaring ngayon nakakaranas ka. Romans 8 verse 18, 'di ba? Na the pain that you are suffering right now is just temporary. But wait for the joy to come. 'Di ba? May pinaplano lagi ang Lord. Maghintay tayo. 'Di ba? Kung maghihintay ka lamang sa proper timing kasi minsan madalas 'di ba, atribida tayo sa buhay. Hindi ba nainip na? Hindi totoo naman. Kasi 'di ba? Sabi nga yun sa Matthew 6, 7, 8, 'di ba, na yung iba kasi nagdadasal lang Yung literal na dasal na puro hiling naman. Lord, bigyan mo ko ng ganito. Makabili sana ako ng bagong iPhone. Yan. Lord, bigyan niyo naman ako pambili ng sapatos. Lord, ganito. But, on reality, meron na ba nagsabi na, Lord, ano pong pagagawa mo sa akin today? Diba? Did anyone dare to say that to the Lord? Diba? Wala maski naman ako I'm not even perfect. Baka kasi sabihin ng mga tao, wow, ang perfect mo dahil. No. Alam mo, ibang si Sisa, no? Sisa, ito alam naman namin bilang katrabaho, napaka-strong mong tao. Ngayon, kung nakikita ka ng parents mo, ng mother mo and father mo, sa tingin mo, ano sasabihin nila sa'yo ngayon? Sa mga narating mo? Ako, namimiss ko ang mami ko. Anong pinaka-namimiss mo sa kanya? Yung nanonood kami ng sine lagi. Nung maliit pa ako. Mag-jeep lang kami. Punta kami dyan sa SM Santa Mesa. Yan ang... Kaya every time pupunta ako ng Santa Mesa, nagiging emotional ako. Kasi naisip mo siya. Alam ko kung saan kami parte kumakain nun dati, saan kami tumatambay. Yung bibili lang kami ng chichirya while waiting for the, alam mo yun, yung screen ng time ng sine. Nakupo lang kami dito, nag-share kami dalawa sa popcorn, yung mga ganyan. So siguro ang sa tingin ko, feeling ko naman proud sila na napanatili kong intact. Yung mga kapatid ko, mo. Kahit na yung, alam mo yun, may ate akong pasaway, I make sure kompleto tayo. Tapos una, sabi kong ganon, ang ruling namin sa bahay, wag natin pag-awayan ng pera. Kasi nakita na natin yung resulta Yeah. 'Di ba? Kaya kung minsan lagi kong sinasabi ng kuya ko, ba yan, ang tagal naman, hindi pa tayo manalo-nalo sa loto. Sabi ko, hindi bibigay ni Lord. Kasi alam mo bakit? Kasi baka mapapasama siya. Baka mapasama ka lalo. Kasi kumaga parang wala sa loob mo na kung ano talaga ang purpose nung bakit mo hinihiling yan. Kasi alam mo yon, yung recently na inattend namin na Business as Mission, 'di ba? Na 2-day seminar conference. Natutunan ko doon na everything pala dapat pala hanapan natin ng purpose sa buhay. Dapat hanapan natin ng purpose para kay Lord. Yung everyday na gumigising ka, like itong itong segment na to, 'di ba? We are doing this because we want to praise the Lord that, alam mo, we are alive.
every day napapatunayan niya na tayo ay pinatatawad niya every time didilat ang ating mga mata. Every time nagigising ka, 'di ba yung sinasabi niyo na every gising is a blessing, 'di ba? 'Di ba? Oo, totoo 'yan. Kasi pinatawad ka eh. So ibig sabihin magbago ka ngayon araw. At pag humingi ka naman ng tawad, 'di ba? Do not commit the same mistake. Kasi nangyari yan sa akin, 'di ba? Pero na-convict ako. Alam mo kung pagkakaiba nung may relasyon ako sa Panginoon at wala? Kasi every time mag-iisip ako, oo, nagagalit ako. Kasi nga 'di ba sabi nga sa Ephesians 4 verse 26, 'di ba? Be angry, 'di ba? Yet do not sin. Yan lagi kong tinatandaan. Na oo, nagagalit. Pero ngayon nare-remind ako, teka sandali. Gusto Kalma. Huwag ka magmamaldita. Parang gusto ganon. ba to ni Lord? Parang mali. Dapat ba intindihin ko yung kapatid kong, alam mo yun, na namimeste sa akin? Ano, parang bigla akong iisipin, ano kayang pinagdadaanan nitong taong to Kaya ngayon? siya ganyan. Kaya siya ganyan. Nakahumble ako. Diba? At yun lang, diba? Bago, alam mo yun, tuluyan tayong magtapos. Ang gusto ko lang sabihin is, iba kasi na nakikipagrelasyon ka sa Panginoon na kumpara sa kilala mo lang ang Panginoon. Magkaiba yun. Kasi 'di ba? Sabi nga niya sa sabi nga niya sa Matthew 6:7, 8, 'di ba, na alam mo 'yon, ayaw niya yung mga taong dasal lang ng dasal. Kasi kung dasal ka ng dasal, nagbabanggit ka, laging ang iniisip mo yung mga worldview na sorry po hindi po ako nakikipagdebate sa ibang reliyon. Kasi may mga dasal 'di ba, na halos araw-araw naka-template sa utak mo. Hindi ganoon. Kasi ang pakikipag-usap sa Diyos, maririnig mo ang pangalan niya at ang kanyang, alam mo yung salita, ang kanyang boses. Buklatin mo yung Bible. Kasi kung may tanong ka, Lord, nahihirapan na po ako. 'Di ba? Buklatin mo yung Bible. Kasi nandun yung kasagutan eh. Maaaring yung iba, wala na ba yung sagot doon? Saan ko hanapin doon? Buksan yung Bible at isa puso. Yes. Isa puso ninyo. Alam nyo kung bakit? Diba? Pag magbubukas kayo ng Bible, ang dapat lang po ninyong tandaan. Kaya nga, diba, ang sinasabi, diba? In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Asan yung Son? Si Jesus Christ yun. If you want to know Jesus Christ, read John, Book of John, in the Bible. Andun yung storya ni Jesus Christ. Paano siya naghirap, paano niya pinatawad lahat. Kung kaya't parang sabi ko ngayon, ang sarap lang sa feeling kasi lahat ng mga tiyahing ko, napatawad ko eh. Ngayon. Parang, alam mo yon, wala man akong pera, pero natutulog ako ng payapa. Iba yung pakiramdam, no? Yung walang kirot sa damdamin. Oo. Yes. Na hindi wala akong pag-aalinlangan. Yung tipong lalabas ako ng bahay na nakangiti. Diba? Matutulog ako ng nakangiti. May mga taong magagalit sa akin, pero iintindihin ko yun. Diba? Kasi nga parang lahat tayo may pinagdadaanan eh. Pero sana wag natin kalimutan tumawag sa Panginoon. Hindi yung mga taong, alam mo yun, yung feeling nyo, gino-Diyos nyo dahil sila nakakasolve ng problema nyo. No. Uulitin ko, what God can give, He can also take it away from you. Galing. At alam mo, feeling ko ang tatay mo proud din sa'yo kasi nabanggit mo kanina, di ba, na ang huling conversation nyo, nabanggit niya na wag mong pababayaan yung mga kapatid mo. Yes. At natupad mo yun ngayon dahil sa pagiging breadwinner mo sa kanila. So ngayon may huling tanong ako sa'yo, Kapitana Sisa. Ano para sa'yo ngayon ang tagumpay? Ang tagumpay is dapat unahin natin lagi ang Panginoon. Put Him above everything, not in the center of everything. Kasi yung iba sinasabi, di ba? Putting Christ at the center of our lives. No. Do not put Him at the center. Put Him above. On top of everything. Kasi Kanya to lahat eh. Diba? Yun ang totoong tagumpay. Yung totoong tagumpay, hindi yung meron ka kasing bagong telepono. Material na bagay. Meron kang mamahaling signature na sapatos. Wala yun. Hindi yung tagumpay. Ang magiging tagumpay mo lang, na totoo ako, na na-receive ko, is yung naramdaman ko na mahal ako ng Diyos. Yung at pagpapatawad ka na hindi niya kami pinababayaan at pinoprovide niya. Kaya nga lagi kong sinasabi, 'di ba? Sabi nga nila, 'di ba? Ask anything in my name and I will give it to you, sabi ni Lord, 'di ba? Kaya every time kunwari due date na ng paupahan. Lord, dadasal na ako. Lord, pinangako mo yan. Na, diba, you will provide. Magbabayad na kami ng bahay. Apparently, biglang may darating na pambayad.
Diba? Hindi man niya ako binibigyan ng sobra-sobra. Like before. Oo. Pero yung sakto lang to my needs everyday. Makasurvive. Okay ka na Kung doon. bigyan ka man niya ng blessing, pero 'di ba sabi nga niya sa Genesis 12 verse 2, 'di ba? Sinabi nga niya 'di ba na I will bless you for you to become a blessing to others. Pag may sobra ka, hindi ibig sabihin sa iyo 'yun. Pinadadaan lang sa iyo ng Panginoon kasi baka meron kang ibe-bless na iba. Kasi yung binigay niya sa iyo, sakto na lang 'yun eh. Sakto sa pangangailangan mo at alam ng Diyos na 'yan. 'Di ba? Kasi siya ngayong gumawa sa iyo eh. Yes. So alam mo na, mag-share sa atin Alam mo si na. Diba? Sabihin, alam mo, pareho tayo nasasabihin. Kaya after You will nito, be a blessing to us also. Correct. Yes. Totoo. Maraming salamat, Oo, kanina, Kapitana. 'di ba? Masaya na kayo. na hindi namin in-expect yun, ha? Totoo. Oh, 'di ba? Pero nasa pecha de peligro na kami. Oo. Salamat. 'Di ba? May Oo. blessing. Tinawag ako ni Lord. Sabi niya, ibigay mo na kay Kara at Jimbo ito. Ayan, Pero alam salamat. mo, matututunan natin sa story ito na hindi lang talaga sa material things nakukuha ang totoong kaligayahan. Yes. Totoo. Yun eh. Ako natutunan ko naman sa story ni Kapitana, yung natutunan niya magpatawad. Ay, Ayun, naman. yung mag-let go ng pain. Kasi iba yung pakiramdam eh. That's the number one thing that you should do. Yeah. Before you can give pure love to others and pure love to our Creator, you have to let go all the hatred inside your heart. Yes. Kasi, paano papasok ang Panginoon kung may mga nakabalakid Bara. na Oo. galit, Puot. inggit, yung mga Yes. ganun, 'di ba? So, Salamat. naku, maraming salamat Oh. sa'yo, Kapitana Sisa. Ibang ibang level yung Oo. ating conversation dito. Eto, meron kaming sa'yo, certificate. Ay, wow! O, diba? Ang taray! Paghanga at pagkilala kay Glenn D. para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Pinagkaloob ngayong October 23, 2025, 4 p.m. ng hapon, 3rd floor E-Square Building, Barangay North, Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat. Maraming salamat. Ay. Kapitana Sisa. At syempre, hindi Ang mo taray! pasabog atid sa atin ng MX3 to. Ayan. With MX3. Thank you so much. Maraming salamat. It's for you and me with MX3. Nako. Dito ako, believe. Alam mo, ibang araw to para kay Sisa eh. No? Correct. Yes. Sana sana naman may napulot po Meron. kayo. Of course, Meron, marami. At meron. for Diba? sure sila, marami din naman Sa na-inspire mga nanonood. natutunan. Pero ito, let me just take this opportunity. Ayan na. Oy, diba? May ganyan. Guest na guest talaga natin Sige, si go. Sisa. Eh. No? May Sige, go, Sisa. promote lang po ako kasi ang Dimery Foundation Incorporated is mag-organisa po ng isang fun run, ang Run for Life event yan, happening on November 23, 2025 na may 3K, 5K, and 10K category na fun run. All proceeds will go to Dimery Foundation to support livelihood, education, feeding, and lifestyle changing training. Let's run together, not just for fitness, but for life and hope. Hope to see you there. You can visit their website para makaregister po kayo sa Run for Life at MX3 Natural Supplement websites. MX3PH.ph. Ayun. Yan. Maraming salamat, Kapitana Sisa. Nako, at syempre, DJ Kara, maraming Yes. salamat din. Salamat din. Sa ngalan ng aking partner na si Sheena, no? Yes. Ito po ang programang Believable Stories. Next week daw yung part 2 ko. Oh. Abangan nyo. May part 2. Abangan nyo every Thursday po yan, ha? Ng mga kwentong inspiration talaga atin sa atin ng MX3 yan. Dito ako, Believe. Magbabalik po kayo mga pangga. Dito lamang yan sa same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggabog sabing radyo. Sabihin mo.